Okay. Ah, bago ko simulan mga kapatid, may papakita muna ako sa inyo. Ito po pagkakaiba ng mga bugok na congressman at matalinong congressman. Ito po, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Ito po yung halimbawa ng bugok na congressman. Pasensya na kayo kung panapanahon gaganituhin po natin ha. Ito po, yan po, o yan no, larawan na larawan ng isang bugok na congressman. Oh, Mary Grace Piatos. Oh, 'di ba? Ang talino niya, no? Ayan. Hindi niya napupuna, inuuto lang siya ng mga reporter. Ayun, pati yung pagganon. Ayun, 'di ba? Ganyan po ang mga utuing congressman. Mga walang bait sa sarili. Yan, may dala-dala. Gusto niyo pong makita? Eto po, bit-bit ko. Ito po yung laman, no? Mary Grace Piatos. Anong katuturan yan? May crisis na tayo. Gusto nyo tanggalin yung Vice President ng katiwiran nyo. Mary Grace Piatos. Pakinggan mo ko. Tabingi. Bugok kang congressman. Ito naman po ang halimbawa ng matalinong congressman. Tignan nyo po kung paano. Ito pong congressman na to, na bad trip ako kasi tuwan-tuwa ako rito dahil pinagtatanggol si BP Sara. Pero nung nagbotohan, putya, pumabor sa impeachment ni BP Sara. Ngayon po, hanggang botohan po, siya lang po yung tanging congressman sa Justice Committee na nag-o-oppose po dito po sa mga ginagawa ng Justice Committee. Pakinggan nyo po ito, mamaya po natin susuriin. Hindi po yung unang congressman ang makikita nyo. Hindi pa po yan yung matalinong congressman. Yung nagtatanong po dyan sa tao na yan. Dahil yan tao na yan, kasama lang yan po nung unang nag-Mary Grace Piatos na congressman. Teka, lalakasan lang po natin. Importante marinig nyo to eh. O, play natin. Redon versus Rufus Rodriguez. You'd like to make additional manifestation? May I secure from Congressman Redon statement of ultimate facts in the third and fourth complaint which mentions these corporations? Are there any? None. There is none. None. Second, are there annexes that would show in the third and fourth complaint that would, mention and that would pertain to why you're going to ask for subpoena to Sistecom to the SEC and for the records there. Are there annexes in the complaint? There is none. Madam Chair, clearly this will be the biggest fishing fleet expedition that we are doing. Because it was, we only deal with ultimate facts. In fact, we are trying here to determine whether there is violation of the 6 grounds of the Constitution as stated in the 2 complaints. And so therefore, how can we have that, Madam Chair? So that's the first one. Secondly, did I hear from you that you want records from a law? Mamaya na yung second linya. Dito muna tayo sa una. Nanghingi ng record si Redon, di ba? Nanghingi sila ng record subpoena Dutestecum. Nanghingi sila ng record sa mga kumpanya. Yung mga kumpanya po na yan, kumpanya po ni BP Sara. Ang tanong ni Rufus Rodriguez, naroon ba sa complaint? Pinangalanan ba ng complainant yung mga korporasyon na hinihingian mo ng pinapasabpina mo yung record? Pinangalanan ba yan ng mga nagreklamo? Hindi. Sa mga annexes ba na binigay, yung mga ebidensyang binigay, pinangalanan ba ng mga nagreklamo
yung mga pinapasabpina mong korporasyon? Hindi rin. Ano ang konklusyon nito ni Rufus Rodriguez? Ang konklusyon ni Rufus Rodriguez, biggest fishing expedition. Ibig sabihin, hindi naman inirereklamo, hindi nga pinangalanan yung mga hinihingan mo ng ebidensya. Nangingi ka ng ebidensya sa SEC. Hindi nga nila pinangalanan nung mismong nagrereklamo yung mga korporasyon na yan. Ikaw ba ang nagrereklamo rin doon? Hindi naman ikaw eh. Ang sabi nyo, hindi yan trial. Di ba? Ang sabi nyo, hindi yan, mamaya na, malalawig na ako eh. Eto pa po, tuloy lang natin yung magagaling na abogado. Office. I heard something because this is new to us. This is a surprise to us, all of us here, that they are now a subpoena for entities that are not included in the complaint. So are you saying there's something about a law office? To be clear, these are in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. So I think there is nothing that prevents this committee from basically issuing subpoenas on documents that are actually public documents, Madam Chair. No, I'm asking specifically. There was a statement. You're asking for subpoena for a law office. Yes, because our assumption is that this is an incorporated law office because it was stated as one of the business interests of the Vice President in her SALN. Aware of the privilege communication between lawyers and client. This will exactly violate the provision of privilege. You cannot subpoena law firms for representing a person either accused or in impeachment cases. How can we subpoena a law firm for acting as a lawyer for the Vice President? Can you give us a reason why we should subpoena law firms under the rules of court and under the Code of Professional Responsibility? We cannot subpoena records of a law firm. You have to Chair. make additional manifestation. May I secure from Ayan po, Congressman mga Ridon's, kapatid. statement? So, dalawa po yung tinututulan nito ni Rufus Rodriguez na pinapasabpina. No? Una po yung mga korporasyon, ikalawa yung law firm. Hindi po natin alam yan. Marami po tayong matututunan dito. O, paliwanag lang natin ng konti. Pinapasabpina nila yung mga korporasyon na wala naman dun sa complaint. Ibig sabihin, fishing expedition talaga yung gusto nito ni Redon. Hindi po ba? Napakalinaw po nun. Kayo po, hindi po kayo complainant. Ikalawa, hindi rin kayo trial dapat. Ngayon, kung trial na yan, pwede po yan kung trial. Kasi pag nasa trial na po, lahat na nang po pwede. Pwede na kayong magpasabpina. Trial na eh. 'Di ba? Kasi nakatago po yan lahat eh. O ngayon, kung trial na po yan, ire-request po ng prosecution, katulad po ng ginawa ng mga congressman nung panahon ni Corona, ni-request nila sa Senate impeachment trial na ipasabpina yung mga record na gusto nila. Ngayon po, pinapasabpina nila, nakakalito na, 'di ba? Sabi ng kanilang chairman, mini trial. Sabi ng lahat ng congressman, hindi yung trial kundi ano lang. Kaya po kino-question ni BP Sara, ng kampo ni BP Sara, unconstitutional hindi po na bumuboto po na against si bumuboto po na against si Rodriguez. Kaya naniniwala po tayo. Dahil nga dati pinagtatanggol niya si BP Sara pero nung butuhan bumoto siya ng yes. Ngayon, ang tingin ko talagang totoo po kasi din po yan ng law school eh. Hindi po siya papayag na lahat po ng pinag-aralan niya sa college at ng kanyang mga itinuturo sa mga law student ay babaliin niya. Hindi po obra. Simple lang po yan eh.
mananatili po siyang kagalang-galang si Rufus Rodriguez kaysa ngayon na babaliin niya po yung mga rules ng law. Eto ng mga to, sila Ridon, hindi naman po mga naging din yan eh. Si Rodriguez lang po, si Rufus Rodriguez lang po, ang talagang kapitapitagan dyan. Pag naging din ka po ng isang kolehiyo, ng College of Law, talagang hindi mo po ipagpapalit kahit na ano pa. Yung pagiging din mo. Kasi ano na yan, habang buhay mo ng taglay-taglay. Anyways, balikan lang po natin yung kwento. Ibig sabihin, ang dami nilang pinasasabpinan na record na wala, na hindi naman po talaga kinakailangan dapat. Di po ba? Bakit po nila kinakailangan ipasabpi na yung mga record? Sinabi na nga nila na sufficient in substance. Sa madaling salita, ang magpapasabpi na lang po ng mga records, korte. This time po, impeachment court. Hindi naman po sila korte. Ang katwiran dyan ni Beatrix Luistro, kaya sila magpapasabpi na kasi mini trial yung gagawin nila. Kaya pinangangatwiran niya sa